Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Robert Custodio. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain,
Sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Isaías ang pagdating ng Mesiyas na magmumula sa lahi ni David. Taglay niya ang Espiritu ng Diyos at dahil sa kanya'y sasambahin ang Diyos ng lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig ng iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain, ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasaka na kailanman. Turuan mo yung haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahagi na upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay
na matuwid sa kaniyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kaniyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Eufrates sa daigdig ay kakalat. Kaniya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Nawa yaong kaniyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya'y purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Si Jesus ang patotoo sa katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa mga Israelita. Siya rin ang buhay na tanda ng awa at pagmamahal ng Diyos sa mga pagano at sa lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinatanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo'y naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga hentil na may magpuri sa Diyos
dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista'y dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos." Si Juan ang tinukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito, "Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan, at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseyo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaambang na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Bininyagan kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo ng Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalakay upang alisin ang dayumi. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Naway sa ating pagpalakpak bilang simbolo ng ating kahandaan sa kanyang pagdating, ang liwanag ng mundo, tayo din sana ay maging handa sa biyayang kanyang daladala. Higit ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, na ang kanyang biyaya para sa atin ay ang biyaya ng kapayapaan. Handa na ba kayong tanggapin ang kapayapaang biyaya sa inyo ng Panginoon? Handa na ba kayo? Ano ang ibig sabihin ng kapayapaan? Naririnig na lang natin ang kapayapaan sa simbahan. Kapag sinasabi natin, peace be with you. Sa bahay ninyo, nagpi-peace be with you ba kayo? O pisti? Saan natin nakikita ang kapayapaan? Baka sa sementeryo na lang. Nakasulat doon, rest in peace. Ngayong tayo ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento, pinapaalala sa atin na ang kapayapaan ay biyaya ng Panginoon sa mundo, sa bawat tao. But where can we find peace? What is the meaning of peace? Kung hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng kapayapaan, baka alam ninyo kung ano ang kabaliktaran ng kapayapaan. What is the opposite of peace? Ano po? Gulo. Kapag may gulo po, wala pong kapayapaan. War. Kapag may gera po, wala pong kapayapaan. I don't think so. Hindi ako naniniwala na ang kabaliktaran ng kapayapaan ay gulo. Kasi kapag may gulo, pwede kang tumakbo di wala ka na sa gulo. Kapag magulo sa bahay niyo, pwede kang tumakas di wala nang gulo. Kapag may gera, pwede kang lumipat ng ibang bansa. You can run away from war. You can run away from chaos. Ano ang ibig sabihin ano ang kabaliktaran ng kapayapaan? Ingay. Kapag nagkakaraoke na ang kapitbahay ninyo, walang peace. Kapag nagkakantahan na sila, kahit lampas 10:00 na, walang peace. Sa tingin ko, hindi din. Kasi pwede mo silang ireklamo sa barangay. Pwede kang tumawag ng pulis o ng tanod para patahimikin sila. O pwede mong takpan yung tenga mo. Di wala nang ingay. O pwede mong putulin yung kuryente nila. War is not the opposite of peace. Noise is not the opposite of peace. Ano ang kabaliktaran ng kapayapaan? Ang makakasagot, bigyan ko ng 500. Wala. Walang sasagot. 1,000 na. Wala pa din. 2,000 na. Para sa akin, ang kabaliktaran ng kapayapaan, the opposite of peace is worries. Kapag ikaw ay nababagabag, yung mga nagpapabagabag sa'yo, when you are worried, hindi ka pwedeng tumakbo. Kahit tumakbo ka papalayo, kasama mo pa rin ang mga pangamba mo. Kahit na ikaw may magtago, kasama mo pa rin ang mga pangamba mo. Kahit natakpan mo yung mata mo, kahit natakpan mo yung tenga mo, nababagabag ka pa din. Kahit pumunta ka sa pinakamagaling na doktor,
Walang ire-reseta sa'yo para hindi ka mabagabag. Pwedeng bibigyan ka ng reseta para makatulog. Pero pagising mo, nababagabag ka pa din. Our worries, that is the opposite of peace. Kaya wala kang kapayapaan dahil may pangamba ka. Amen? Kaya kung may pangamba ka, ano ang dapat mong gawin? When you are worried, what should we do? If there is no medicine for worries, if there's no prescription for worries, if we cannot buy peace, what should we do? Magdasal ka. And do not underestimate the power of prayer. Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng kapayapaan. Hilingin mo sa Panginoon na dumating ang kapayapaan sa puso mo ngayon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Turn your worries into worship. And God will turn your troubles into treasures. Turn your worries into worship, and God will turn your battles into blessings. Pero, ano nga ba, paano nga ba tayo magdadasal? Meron po akong isasuggest. 3 panalangin para mahanap mo ang kapayapaan. Una, pray for inner peace. Kapayapaan sa iyong kalooban. Bawat tao ay may dinadalang problema. Bawat tao ay may bit-bit na krus. We, all of us, without exemption, we face a battle nobody knows about. No one knows about. Tayong lahat ay may pinagdadaanan na walang ni isang may nakakaalam. Tayo lang ang nakakaalam. Tayo lang ang may bit-bit. Isipin mo kung masakit ang ngipin mo. Kahit katabi mo, hindi nararamdaman ang sakit ng ngipin mo. Pero ikaw, halos mamatay-matay ka na sa sakit, di ba? No one can feel your pain. Ikaw lang. Ikaw lang ang nakakaalam na nasasaktan ka na. Ikaw lang ang nakakaalam na nabibigatan ka na. Ikaw lang ang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Ikaw lang. Pray for inner peace. Sabi nga sa ating unang pagbasa, God will come through a child, and that child is filled with the Holy Spirit. Magdasal ka, at naway ang Espiritu Santo ay pumasok sa iyong puso at magbigay ng katatagan sa iyo. At sa Espiritu Santo mo mahanap ang kapayapaan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung may bit-bit kang problema, kung may bit-bit kang krus na ikaw lang ang nakakaalam, pray for inner peace. Pangalawang panalangin, para sa mga taong naguguluhan at nahihirapan gumawa ng desisyon. Lalong-lalo na sa mga taong nag-iisip, pupunta ba ako sa ibang bansa o hindi? Magtatrabaho ba ako sa ibang bansa o dito na lang sa Pilipinas? Iiwan ko ba ang pamilya ko kahit dahil nahihirapan na kami o matitira ako dito kahit na mahirap? Pupunta ba ako sa ibang bansa para sumarap naman ang Noche Buena namin? Dahil ang Noche Buena dito, 500 na lang. Ang hirap pagkasyahin. O pupunta ako sa ibang bansa para sumarap ang Noche Buena namin kahit hindi ko sila kasama. Sasabihin ko ba sa mga anak ko na may sakit ako o ililihim ko na lang? Mag-aaral pa ba ako o magtatrabaho na lang ako? Kasi nahihirapan na ang mga magulang kong paaralin ako eh. When we are faced to make decisions, when we are at the crossroads of life,
At kailangan nating pumili sa kaliwa o sa kanan, uurong o susulong. Pray for discernment peace. Kasi alam mong hindi ka pwedeng hindi gumawa ng desisyon. At sabi ni San Pablo sa ating pangalawang pagbasa, ang turo ng Diyos ay nasusulat na. Ang mensahe ng Diyos ay nakasaad na. Lumapit ka sa Kanya. At nang ikaw ay makahanap ng lakas ng loob sa Diyos, mahahanap natin, makukuha natin ang ating lakas ng loob sa ating Panginoon na laging nandyan para sa atin. Manalangin ka, pray for discernment peace, that God may give you the courage to make decisions in life kahit na mahirap. Ang Diyos ang magbibigay sa atin hindi lang ng gabay, kundi ng lakas ng loob. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano nga yung una? Pray for inner peace. Pangalawa, discernment peace. Pangatlo at panghuli, marami sa atin makaka-relate nito. Wala kang peace, wala kang kapayapaan. Ang hirap-hirap magsabi ng peace be with you kung ang katabi mo ay kaaway mo. Diba? Nagkaka-stiff neck tayo. Tigas ng lieg natin, hindi makalingon. Pumupunta na lang tayo sa simbahan, at least dito naririnig natin yung peace. Nakakangiti tayo at nakakapagsabi ng peace be with you. Sa bahay, hindi. Sa opisina, hindi. Pray for relational peace. Nang bumuti naman ang mga relasyon natin. Ang sabi ni Juan Bautista sa ating Ebanghelyo, ihanda ninyo na ang daraanan ng Panginoon, pero ihanda nyo din ang inyong mga sarili. How can we prepare to accept, to receive the Prince of Peace if our heart is still filled with anger? Kung punong-puno pa din ang mga puso natin ng galit, ng hinanakit, at ng mga pangalan ng mga taong nakalimutan na nga tayo pero galit ka pa din. Nakalimutan ka na nga pero galit ka pa din. Free yourself from anger. Free your hearts from hatred. Palayain ang inyong mga puso. Ihanda ang inyong mga pusong tanggapin ang kapayapaan ng Panginoon. Papaano? Sa pagbibigay ng kapayapaan sa inyong kapwa. Dahil kapag ikaw ay nagbibigay ng kapayapaan at kapatawaran sa iyong kapwa, nakakatanggap ka din ng kapayapaan na biyaya ng Panginoon. Peace is a gift we all receive from God. Amen? Prepare your hearts to receive the Prince of Peace, Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinapagpanibago
ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kanyang anak sa diwa ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa simbahan, maghanda nawa si Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig, upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa lahat ng lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong bukas sa pagbabalik loob. Ilayo mo sila sa mga tukso habang kanilang pinaglilingkuran ang aming bayan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa aming natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababaang loob upang kami makapagsisi ng buong buo ngayong panahon ng paghahanda sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Para sa mga mahal naming namayapa, matamasa nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming puso na magbalik loob sa iyo. Diyos naming Ama, pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagbabalik loob sa iyo, upang kami maging karapat-dapat na tagapagdala ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan na aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Ruperto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kasalanan ng mundo, awas kami, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, awas Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Paalaala, pinasasalamatan po natin ang lahat na nag-alay ng misang ito, kasama po sina Mr. and Mrs. Grace and Joey Puño and family. Ganon din po, pinasasalamatan namin ang lahat na tumangkilik ng pamaskong handog kay Maria, na sina Maria Cassandra Botic, Sally Castillo, Rowena C. Buyco, Kyle Hendrik Sildian Bernardo, Pasita S. De Malanta, Drew and Ivan Tolentino, Marcel and Ingala family, Dion Pingol, Loli Meliare and family, Anonymous, William Augusto and family, Ireneo Guzmana, Puño family, RVC Nuncio and family, Luis Leoporoda and family, Ricky and Grace Villesa and family. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dahil ngayon ay unang linggo ng Disyembre, meron po tayong pagbabasbas para sa mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan na ito. Inaanyayahan po ang lahat na pumunta sa harapan ng altar. Mukhang hindi ako magugutom ngayong Disyembre. Ang dami ng magbi-birthday. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang nasa langit, Panginoon ng lahat ng nilikha, nagpapasalamat kami sa iyo sa mahalagang regalo ng buhay, lalo na para sa aming mga kapatid kay Kristo
na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong buwan. Dalangin namin na tulungan mo sila. Parangalan ka sa kanilang buhay, gabayan silang maglingkod sa iyo ng buong puso sa mga darating na araw. Hinihiling namin sa iyo na biyayaan mo ang mga nagdiriwang ng kaarawan at mga mag-asawa ng iyong biyaya upang ang kanilang pagmamahal at pangako ay patuloy na maisakatuparan at upang matanggap nila ang iyong mga pagpapala para sa habang buhay, kagalakan at isang pinatibay na bigkis ng kapayapaan. Naway tulungan sila ng aming Panginoong Hesukristo na maranasan ang pag-ibig at katapatan ng mag-asawa, maging mas malapit sa kabila ng magaganda at mahihirap na panahon at manatiling matatag bilang mga Kristiyano. Dalangin namin na ang banal na Espiritu ay magpabanal sa kanila upang ang mga bunga ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasyensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay mamulaklak ng masagana sa kanilang buhay sa pamamagitan ng makapangyarihan, sa pamamagitan ng ating patrona, ng Ina ng Kaliwanagan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.